Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na matay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila'y mabuhay. Natuturi kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kaniya ng mga Pariseyo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kung hindi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa susunod na linggo ay dadako na po tayo sa pinakabanal at sagradong panahon sa liturhika ng ating simbahan, ang mga mahal na araw. Kaya kung inyong mapapansin, ang mga pagbasa ngayong linggong ito, mula Lunes hanggang Sabado, ay mararamdaman ninyo ang tensyon sa pagitan ni Jesus Nazareno at ng mga eskriba, mga Hudyo at Pariseyo. Nais nilang hulihin si Jesus at hindi lang paghuli ang nais nila. Nais nilang patayin o bawian ng buhay si Jesus. Pinararatangan ng mga eskriba, ng mga Hudyo at ng mga guro ng batas si Jesus Nazareno dahil hindi nila siya tinatanggap bilang sinugo ng Diyos. Alam po ninyo, hanggang sa kasalukuyan, ang mga Hudyo naghihintay ng Mesiyas. Ang kanilang pagkakaalam at paniniwala, ang Mesiyas ay dapat isang politikal sa kanyang karakter.
Ang mga Hudyo naghihintay ng isang haring nakaluklok sa trono. Isang haring may kapangyarihan sa lipunan. Isang haring mayaman at malawak ang kaharian. Ganito tignan ng mga Hudyo at ganito nila iniintindi ang kahulugan ng Mesiyas. Subalit, ang galaw ng Diyos ay hindi galaw ng tao. Pinili ng Diyos na isilang ang kaniyang anak sa sabsaban upang ipaunawa sa atin na kasama natin ang Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Si Jesus Nazareno isinilang sa sabsaban upang sabihin sa atin na ang Diyos kasama natin kahit sa pinakamahirap na tagpo ng ating buhay. Kaya nga anong sinasabi sa ating Salmo Responsorio? Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kaya nga si Jesus Nazareno, ipinadala at isinugo ng Diyos Ama, hindi upang tawagin ang mga banal, kung hindi upang tawagin ang bawat isa sa atin na nagkasala at makasalanan sa harap ng Panginoon. Kung inyong mapapansin, ang Ebanghelyo kahapon, nais batuhin ng mga tao, ng mga eskriba at pariseyo, ang babaeng nahuli nilang nakikiapid. Dahil ayon sa kanilang kultura at kasulatan, ang kabayaran sa mga babaeng nahuli na hindi naging tapat sa kanilang asawa ay pambabato. Subalit, binigyan ni Jesus Nazareno ang kahulugan ng awa at habag ng Diyos. Anong sinabi niya? Sino man sa inyo na naririto na wala kahit isang kasalanan, ang siyang unang bumato. Anong ginawa ng mga tao? Lahat sila unti-unting umalis hanggang matira ang babaeng isinasakdal nila. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa pag-alis ng mga tao, sinisimbolo nito na ang bawat isa sa atin nagkasala at naging makasalanan. Kaya ang bawat isa sa atin nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. Uulitin ko po, dahil ang bawat isa sa atin ay naging makasalanan at nagkasala, kailangan natin ng awa at habag ng Diyos. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi, panahon ng pagbabalik loob, dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muling bumalik sa Kanya. Kaya nga ang ibig sabihin ng pagbabalik loob ay pagbabalik muli sa Diyos. Dahil ang kasalanan ang naglalayo at tumutulak sa atin upang hindi natin maramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang kaloob ng Diyos ay awa, pag-ibig at pagmamahal. Tayo ay makakatanggap nito kung tayo ay hihingi ng tawad, magsisisi at magbabalik loob. Uulitin ko po napakahalaga nito. Ang awa at habag ng Diyos hindi nauubos. Pero makakamit at matatanggap natin ito kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, hihingi ng kapatawaran, at magbabalik loob sa Diyos.
sigurado ang awa at habag ng Diyos matatanggap natin. At ang Diyos hindi magsasawang patawarin tayo, mailang ulit mang tayong madapa, magkasala at patuloy na magkasala. Dahil hindi tayo tinitignan ng Diyos base sa ating kasalanan. Tinitignan tayo ng Diyos kung gaano kalaki ang ating pagpapakumbaba at kung gaano kalaki ang ating puso upang magbalik loob sa Kanya. Mga kapatid, ilang araw na lang, mahal na araw na. Naway bago sumapit ang mahal na araw, nakabisita na tayo sa sakramento ng kumpisal. Halina tayo'y magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Amen.